Okay guys, thank you for joining me. This has been your host, Master Simpleman, and we're gonna start our program proper. By the way, sa mga hindi pa po nakakaalam, ang aking programang Dear Mr. DJ ay tungkol sa love story ng ating mga letter senders na sinesend po nila sa ating social media account, at ito po ay binabasa natin sa ating mga programa sa ating social media account kapag tayo ay nagla-livestream ng ating programang Dear Mr. DJ. So tara, basahin natin ang ating letter. Ang letter na sinend sa atin ng ating letter senders. Ito ay galing kay Miss Aubrey. Yes. Tara, samahan niyo ako at basahin natin ang kanyang istorya. Dear Mr. DJ, ako nga pala si Aubrey. Ito ang tunay kong pangalan. Hindi ko na ito itinago para kung sakali man na mapanood o mapakinggan niya ang letter kong ito ay malaman niya ang tunay na dahilan at nangyari. Kaklase ko si James noong college pa lang kami at graduating students na kami noon sa kursong architecture. Magkasama kami sa block section kaya buong period at lahat ng subjects ay pareho ang oras at room namin. Matalino si James pero may pagkatamad lang kung minsan mag-aral. Ako naman ay Dean's Lister sa buong college level ko. Hindi ko naman talaga gusto si James noong una, at parang normal lang nakaklase ang tingin ko sa kanya. Pero may isang pangyayari ang nagpabago ng lahat sa pagkakakilala at pagtingin ko sa kanya. Final exams namin noon at dito malalaman kung mananatili ako sa pagiging Dean's Lister at makuha ang pagiging cum laude sa pagtatapos namin sa college. Bago ang exam ay nagpasabi na sa akin ng best friend kong si Juliet na kung pwede ay pakopyahin ko daw siya dahil hindi siya masyadong nakapag-review para sa final exam. Kaya eto na nga, habang nag-e-exam kami ay may hinagis na maliit na bilot ng papel sa akin si Juliet para sa mga sagot na kailangan niya. Hindi ko gawain ng ganito pero dahil nga sa best friend ko siya, ay nagawa ko ang hinihingi niya. Nang ibinalik ko na sa kanya ang maliit na papel na meron ng sagot, ay sakto namang nahulog niya ito at nakita ng aming professor. Tinanong si Juliet kung kanino galing ang papel at sino ang naghagis sa kanya nito. Tumayo si James at inako ang dapat sanay kasalanan ko. Hiyang-hiya ako nung time na yon at doon nagumpisang mahulog ang loob ko kay James. Binagsak sa final exam si James at ako naman ay nakapasa. Nakuha ko pa din ang Dean's Lister record pati na ang pagiging cum laude. Sa makatwid, hindi nakagraduate si James kasabay namin at naging Octoberian na lang siya. Pinahanga ako ni James sa pagsasakripisyo niya ng time na iyon at malaki ang naging utang na loob ko sa kanya. Nahulog ang loob ko sa kanya hanggang sa naging kami na nga. Masaya at puno ng pag-ibig ang naging relasyon namin ni James at walang araw na hindi kami magkasama. Pero dumating kami sa point na kailangan na naming maghiwalay. Ganun pala yon na kahit gaano kayo kasaya at gaano kaganda ang inyong relasyon,
kung minsan ay darating talaga kayo sa point na kailangan nang tapusin ang lahat. Nakipag-break ako kay James at ang sinabi kong rason ay dahil pupunta na kami ng Amerika at doon na maninirahan. Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataong maghintay pa sa akin dahil sinabi ko na wala na siyang aantayin. Yun ang pinakamasakit na araw sa buong buhay ko, Mr. DJ. Ang hiwalayan ang kaisa-isang taong minahal ko ng lubusan kahit ayaw ko dahil ito ang tama at nararapat gawin. Alam kong galit na galit sa akin si James ng araw na iyon, pero para sa akin, alam ko na ito ang makabubuti para sa aming dalawa. Sana'y marinig niya ang letter kong ito at sa pamamagitan ng segment mo ay malaman niya ang tunay na dahilan. Mr. DJ, I was diagnosed with a stage 4 cancer. At ito ang dahilan kung bakit kami nagpunta ng Amerika. Yun ay upang ipagamot ako sa mga espesyalistang doktor doon dahil dito sa Pinas ay tinaningan na ako ng 6 na buwan. Hindi ko sinabi kay James ang totoong dahilan dahil mas masakit sa akin na makitang pareho kaming nahihirapan sa takbo ng aming magiging relasyon. Hindi ko pinakita ang tunay kong sakit noon kay James at naitago ko ito sa lahat ng pagkakataon dahil ayaw kong malaman niya noon ang tunay na kalagayan ng aking katawan. Bata pa si James at makakakita pa siya ng babaeng mamahalin at hindi siya iiwan tulad ko dahil na rin sa sakit ko. Sa ngayon ay nakikipaglaban pa rin ako sa sakit na cancer at sana'y mapatawad ako ni James sa mga kasalanang nagawa ko sa kanya, lalong-lalo na ang pag-iwan ko sa kanya. Mahal ko si James at masakit para sa akin ang paghiwalay namin, pero gusto kong lumigaya siya, kaya ko nagawa ang ganong desisyon. Mr. DJ, maraming salamat at sana'y mabigyan mo ng chance na mabasa ang aking letter sa segment mo na Dear Mr. DJ, at naway mapakinggan ito ni James at malaman niya ang tunay na dahilan. Love, Aubrey. Ayan guys, narinig natin ang kwento ng buhay at pag-ibig ni Aubrey. Medyo, nakakalungkot. Meron pala siyang malalang cancer. Kaya niya naiwan ang kanyang boyfriend na si James. So, para bigyan natin ng konting sigurong pagpapayo sa naging storya ng buhay ni Aubrey. So, good evening sa iyo, Aubrey. At sana'y nasa maayos ka pang kalusugan sa ngayon kahit alam naman natin na ikaw ay may malubhang kalagayan sa ngayon. Aubrey, hindi kita masisisi sa ginawa mo dahil alam ko naman na ginawa mo lang kung ano ang makabubuti para sa inyong dalawa, lalong-lalo na kay James. Nasaktan man si James ay alam ko namang mauunawaan niya ang desisyon mo pagdating ng araw at ang tunay na dahilan kung bakit ka nakipaghiwalay sa kanya. Sa buhay natin ay wala talagang makapagsasabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Napakasaya mo ngayon sa iyong relasyon, pero kung minsan dumarating ang panahon na kailangan talagang paghiwalayin ang dalawang nagmamahalan dahil sa isang sitwasyon o kaganapan na hindi naman natin hawak. Sa iyo, James, naway mapakinggan mo ang letter na ito ni Aubrey sa aking segment na Dear Mr. DJ dahil alam ko naman na yun talaga
ang gusto niyang mangyari. Ang maipaabot sa iyo ang tunay na dahilan kung bakit niya nagawang iwanan ka. Alam ko, Aubrey, na masakit din para sa iyo ang inyong paghihiwalay dahil minahal ninyo ang isa't isa ng lubusan. Sana'y maging daan ito para maunawaan ninyo ang mga naging nangyari na hindi ninyo napag-usapan bago kayo nagkahiwalay. Aubrey, maraming salamat sa liham mong ito at sana'y gumaling ka sa iyong malubhang karamdaman sa ngayon. Sana'y magkaroon pa ng pagkakataon na makapag-usap kayo ni James kung sakali man kaabot sa kanyang kaalaman ang sulat mong ito. Hindi natin hawak ang bukas at kung anuman ang mangyayari ay Diyos lamang ang nakakaalam. Kaya dapat ay pahalagaan natin ang mga tao o bagay na narito o meron tayo sa ngayon. Dahil hindi natin alam na bukas o sa makalawa ay hindi na natin sila kasama o hindi na natin sila masisilayan pa. So ayan guys, yan ang kwento ng buhay at pag-ibig na natunghayan natin ngayong gabi mula sa ating letter sender na si Aubrey. Naway kapulutan ng atin ng aral ang mga istorya ni na James at Aubrey. Sana'y nabigyan ninyo ang istorya ngayong gabi at sana'y lagi ninyong subaybayan ang aking programa kada Sabado at Linggo, every Saturdays and Sundays from 9 p.m. to 10 p.m. Dahil weekly po ay iba't ibang istorya ang binabasa natin na galing sa ating mga letter senders. So inaanyahan ko po kayo sa lahat ng mga gustong magpadala ng kanilang love story dito sa aking Dear Mr. DJ program. I-message nyo lang po ako or ipadala nyo lang po yung love letters nyo sa aking mga social media account para ito ay ating mabasa sa mga susunod nating programa next week. So guys, maraming salamat.